Pinahukay ang puntod ng isa sa mga namatay sa paglubog ng MV Princess of the Stars. Nagkamali kasi ang pagkilala sa naturang bangkay. Nakatutok si Claire Delfin. Exclusive. Kasama ang kalansay na ito sa nakuha sa retrieval operations itong Mayo ng Public Attorney's Office at Philippine Coast Guard sa lumubog na barkong MV Princess of the Stars sa Romblon noong 2008. Sabay nakuha ang ilang ID na nakapangalan sa isang Mark Diaz. Sa forensics exam, nakumpirmang ito nga ang labi ng pasaherong si Mark Diaz. Pero dito sa Cainta Catholic Cemetery sa Rizal, 2 taon na rin nakahimlay ang inaakalay labi ni Mark. Kanina sa pangunguna ng PAW, inilabas ang nakabaong labi. Ang ngipin ang naging basehan ng pagkakilanlan ng taong ito. Nagmatch daw kasi ito sa dental records ni Mark Diaz, kaya napunta ang labing ito sa pamilya Diaz. Ang ina ni Mark na si Andrea Diaz, noon pa may duda na raw sa bangkay na inilibing nila. Di raw kasi niya nakita ang itsura nito. Naagnas na kasi noon ang katawan, kaya selyado na ito nang ibigay sa kanila. Nandun na rin yung pagpapasalamat ko na nalaman ko yung totoo na sumakay talaga siya ng barko na talagang wala na siya. Hindi katulad noon na hinihintay ko na baka mamaya bigla siyang dumating. Sa inisyal na pagsusuri, may pustiso ang ngipin ng labing ito tulad ni Mark. Pero magkaiba ang kanilang tangkad. 6 feet ito, di hamak na mas matangkad kay Mark na 5'7" lang. Isa sa ilalim pa ito sa malalimang forensic test para matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Inaayos natin, tinatama natin yung mga mali. At isinosoli ang dapat isoli sa mga tao na naging biktima. Biktima na nga sila, hindi na sila dapat maging biktima pa. Hanggat hindi na maibalik sa amin at hindi namin makukuha yung tamang hustisya na nararapat dun sa mga biktima, hindi walang hustisya na nakukuha. Ayon sa PAW, tinatayang 400 labi pa ang naiiwan sa lumubog na barkong Princess of the Stars. Ibig sabihin nito, ganito karami pang pamilya ang hanggang ngayon ay hindi pa nabigyan ng linaw sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Isang Tamaro Tambak Elementary School sa Bayambang sa Pangasinan sa mga napinsala ng Bagyong Pepeng. Tunghayan natin ngayon ang pagbabagong anyo ng naturang paaralan. Ang pondong ginamit mo para rito ay nagmula sa tulong na pinagkatiwala ninyo sa GMA Kapuso Foundation noong nanalasa sa bansa magkakasunod na Bagyong Ondoy at Pepeng. Bakas pa ang putik sa bakura ng Tamaro Tambak Elementary School ng aming datnan, Oktubre nung isang taon. Nakatawag pansin sa amin ang gusaling ito. Sinusuportahan ng alambre ang kisame para hindi tuloy ang bumagsak. Ayon sa mga guro, nang dahil sa baha, binahayan ng anay ang kanilang kisame. Lalo nitong ginupo ang dati nangang marupok na kisame at silid. Upang maiwasan ang disgrasya dahil sa marupok na kisame, ang ilan nagklase sa labas. Dito po sa labas ay maingay. Pag umuulan, binabaha kami. Kaya ang Kapuso School Rehabilitation Team agad isinaayos ang mga delikadong silid-aralan. Pag kami nakalipat na sa aming bagong room, ang mga bata makapag-concentrate na sa pag-aaral at inspirado sila kasi bago yung aming room. Hindi malas kundi swerte ang hatid ng Friday the 13th para sa mga taga-Tamaro Tambak Elementary School. Yung kasi ang araw na magagamit na nila ang bago at matatag na mga silid. Pinatibay rin ito ng pagmamalasakit ng mga magulang na gaya ni Ulysses. Tumulong pa ako na naglikom ng konting pera para sa mga pagkain ng mga Ang mga mag-aaral, hindi na kailangan magklase sa labas. Protektado na sila mula sa hangin at ulan. Masaya. Bakit? Kasi may bago na kaming room. Yung lagi ko pong wawalisan, lagi ko po rin pupunasan yung mga marurumi. Si Aling Lolita, labis din ang pasasalamat sa ipinagkaloob na bagong paaralan. Napakalaking halaga po yan sa amin, sa mga apo, mga anak dito sa sa eskwelahan ito. Maraming salamat sa pagbibigay ng GMA Kapuso.
Nagtanim din tayo sa paligid ng paaralan ng mga munting puno na magsisilbing lilim at proteksyon sa baha. Salamat po sa mga donors at sponsors na tumulong sa proyektong ito, gaya ng Mariwasa Siam Ceramics Incorporated at Phil Metal Products Incorporated. Samantala, bilang pakikiisa ng GMA Kapuso Foundation sa Site Saving Month ngayong Agosto, mamimigay po kami ng libreng salamin. Kaya sa mga may edad 6 hanggang 60 na po, malabo ang inyong paningin, maaari pong magpatala sa Kapuso 2020 Project ng GMA Kapuso Foundation. Tumawag po sa aming tanggapan bukas, August 20, araw ng Biyernes. Inuulit po namin, tawag lang po sa telepono ang kailangan para magpalista. Mga kapusong mga magulang, biktima pa po ng pananakot at pangapi o yung tinatawag na pambubuli. Yung mga nagsisiga-sigaan, nabibiktima pa po ang mga anak ninyo na mga ganyan. Huwag niyo pong babaliwalayin yan dahil ayon po sa mga eksperto, seryoso ang posibleng maging epekto ng pangbubuli sa isang bata. Kaya naman sa Kamara, mayroon pong panukala ngayon na panagutin sa batas kahit na yung mga menor de edad na mga bully. Nakatutok si Jamie Santos. 3 beses huminto sa pag-aaral si Joseph, di niya tunay na pangalan, dahil bigla-bigla na lang daw nawawala ng gana sa pagpasok sa eskwelahan. Hinala ng ina ni Joseph, marahil ay nabubuli raw ang kanyang anak ng mga kaklase nito. Maliit daw kasi ang anak para sa kanyang edad. Iba-iba naman ang ng kaklase niya, yung mga kagaya ng iba malalaki. E di syempre kayang-kaya sila dahil maliliit. Ayon kay Joseph, baka raw kasi mapagalitan lang siya pag nagkwento siya sa kanyang ina. Pero sa amin, ikinuwento niya ang nangyari sa kanya kahapon nang bigla na lang daw siyang sinaktan ng mga kaklase. Nabatukan po. Tapos, sinusuntok. Ang mga tulad na kaso nito ang nais maiwasan ng Ako Bicol Party List. Kaya naman inihahain nila sa Kongreso ang House Bill 2361 o ang Anti-Bullying Act of 2010. Sa Anti-Bullying Act of 2010, anumang pagbabanta, panghihiya, pagnanakaw, pisikal na pananakit, paghingi ng pera at sexual demands ay maituturi ng krimen. Kasama rin dito ang cyberbullying o ang pambubuli gamit ang mga electronic devices gaya ng cellphone at social networking. Sa bill na ito, liable ang mga bata kahit below 18 taliwas sa Juvenile Justice Welfare Act. Sabit din sa parusa ang mga magulang ng isang bully dahil pwede silang pagbayarin ng danyo sa biktima, kasama rin sila sa mandatory counseling. Di maganda, kay at least ang mga bata matututo na rin hindi na sila sa school, mga away. Ayon sa mga eksperto, may mga senyales na makikita ang mga magulang para matukoy kung ang anak nila ay biktima ng pambubuli. Kabilang dito ang bigla-biglang pagkakaroon ng pagbabago sa pag-uugali ng bata. Ayaw nang pumasok sa eskwelahan, walang gana sa pagkain at pakikihalubilo sa mga kasama sa bahay at ibang tao, pagiging magugulatin at matatakutin. Pag nakita na raw ang ganitong senyales, wag na wag daw dapat kagalitan ng mga magulang ang bata. Bagkus ay kausapin ang anak ng mahinahon at habaan ng pasensya. Makatutulong din daw kung pakikipagtulungan sa guro at prinsipal ng eskwelahan tungkol sa ikinikilos ng anak. Kailangan alam ng nabibiktima kung sino, papaano at saan siya pwedeng magkwento. Kasi totoo yan Lalo na kung boys, hindi madaling inaamin ng biktimang lalaking bata na nabubuli siya. Paalala din nila sa mga magulang na laging patnubayan ng mga anak para hindi masangkot o mabiktima ng anumang karahasan. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Toro sa Espanya nagguwala. Sinugod ang mga manunood. Glyza De Castro, mga agaw raw ng leading man. Richard Gutierrez at Ann Curtis binisita ang mga nanonood ng kanilang hit na pelikula. Mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 Oras.